dapat umanong paimbestigahan itong si President Bongbong Marcos, mga kababayan. Yan ang hirit ni Vice President Sara Duterte dahil sa kaliwat kanang panggigipit sa kanya kaugnay ng confidential funds, mga kababayan, na wala pa pala sa kalingkingan ang ginastos ng Office of the Vice President kumpara sa 4.5 bilyong ginastos ng opisina ni President Bongbong Marcos, mga kababayan, dito sa confidential funds. At eto pa, mga kababayan, gumawa ng history itong si President Bongbong Marcos, mga kababayan, pinakamalaking ginastos sa pondo ng bayan sa isang taon lang. Grabe, mga kababayan, eto yung pinakamainit na balita ngayon, mga kababayan, Nako po, iba na to, mga kababayan. Panoorin natin itong balitang ito. On audit, lumalabas na all-time high raw ang paggasta ng mga ahensya All-time high. ng confidential at intelligence funds noong 2023. Ako, mga kababayan, ito na, pahiyaan gumawa ng hearing dito kay BP Sara dahil nga, eto pala si President Bongbong Marcos, mga kababayan, ay history maker din, mga kababayan, gumawa ng history sa kasaysayan ng Pilipinas. Pinakamalaking ginastos mula sa kaban ng bayan sa loob lamang ng isang taon. Isipin niyo, mga kababayan, 4.56 billion pesos ang ginastos nitong si President Bongbong Marcos sa confidential funds, mga kababayan. Sa datos ng COA, ang Office of the President ang may pinakamalaking nagastos, aabot sa 4.56 billion pesos sa confidential at intelligence. Kita nyo, mga kababayan, hindi gawa-gawa yan dahil galing mismo yan sa COA, mga kababayan. Funds. Bahagyang mas mataas yan sa ginasta ng OP noong 2022. Ginagamit ang confidential funds sa surveillance at iba pang aktibidad ng civilian government agencies. Ang intelligence funds naman ay may kinalaman sa pagkalap ng impormasyon ng militar at iba pang uniform personnel tungkol sa seguridad ng bansa. Pangalawa naman sa may pinakamalaking nagastos ang Department of Justice at Nako, tingnan nyo, mga kababayan, Department of Justice, sino bang nandun? Boying Rimulya. So sila lang din, mga kababayan, pinakamalaking ginastos sa pondo ng bayan. Drug Enforcement Agency o PDEA at pumatlo sa gastos para sa confidential and intelligence funds ang Office of the Vice President. Kita nyo yan, mga kababayan, napakalayo. Bakit hindi imbestigahan itong si President Bongbong Marcos ngayong mas malaki ang ginastos nito sa kaban ng bayan, kumpara kay BP Sara Duterte, mga kababayan. Kaya ang daming humihiling ngayon na paimbestigahan din etong si President Bongbong Marcos kung hindi pa mumulitika talaga ang kanilang hangarin dito sa panggigipit kay BP Sara Duterte, mga kababayan. So kung totoo silang nag-iimbestiga talaga at kung hindi pa mumulitika, ay imbestigahan na etong si President Bongbong Marcos, mga babayan. Alam naman natin na noong panahon ng kanyang ama ay naakusahan din itong si President Marcos Sr. na nagnakaw sa kaban ng bayan. Yung ginto ng bayan, mga kababayan, ay ninakaw, Kaya nga nagkaroon ng people's power at yung martial law, mga kababayan. At ngayon, mga kababayan, ay gumawa na naman ng history itong si President Bongbong Marcos, na pinakamalaking ginastos. At hindi natin alam kung saan talaga nagamit ang bilyon-bilyong pera na yan, mga kababayan. Nakatira na naman palaga si Bangag. Baka ng genimis na buhay ito sa Pilipinas. Kailan kaya kikilos ang ating mga kababayan? Ayun, Alright. Kailan daw yan. kikilos tayong mga kababayan? Kaya dapat pag nag-vlog tayo, lagi tayo nakatira. 'Di ba? Para what? Para hindi na tayo nakakalimot. Si Hans, tawa-tawa ka dyan, Hans. Si Sarah, si Eva, ayan. Talagang nabudol na ang Pilipino, mga palangga. So ano na ba ang nangyayari ngayon? Teka lang, yung sinisingot-singot ko. Mapasok sa Geelong. So paulit-ulit na lang, mga palangga, wala nang patutunguhan ng inyong bayan. Alright? Wala nang patutunguhan dahil ang topic for si Sara, wala na bang iba? Hindi ba nila itatopic sa Kongreso, sa Senado, kung paano pababain ang presyo ng kuryente, ng bilihin, paano i-eradicate ang pulboronic, and lahat. Pinagkagawa ngayon ng mga congressman hindi para sa ikauunlad ng bansa.
yan, dapat yan ang pinag-uusapan. Pero dahil nga laging nakatira si Bangag Jr., alam nyo na yan. Paulit-ulit natin sinasabi dito, ayon sa ating informante, na talagang ang target o kaya ang plano talaga nila Bangag is to what? Eliminate enemies. Ano ba title natin? Eliminate enemies, oh. Enemies. Tama ba? I-impeach na rin si Marcos Bangag Jr., eliminate enemies, and Project Torpedo na sila ngayon. Dahil nga ayaw nilang tantanan, mga kababayan, ang ating Inday Sara. So dahil ayaw nilang tantanan at dinidiin nila yung issue na yan, mga palangga, patungkol dito sa sa walang kamatayang confidential fund. Actually, nag-release, alam mo yon, nag-release ang tawag dyan, ng balita ang mga jutang Ginemes na mga medyang bayaran, siguro wala naman silang choice, ito ang balita. Basahin lang natin habang nag-enjoy tayo. Ito, wala yon. Okay, here we go. Tama, ikukumpara natin, ha? Binalita, pero parang wala lang sa kanila, no? The Office of the President, under President Bangag Jr. is the top confidential and intelligence top confidential funds spender, mga kababayan. spender for 2023 with a combined 4.56 billion. The Commission on Audit Annual Financial Report. Ayon sa COA, total of 4.56 billion ang ginasta ni Bangag Jr. Through Confi and Intelligence sa kanyang opisina. Grabe, mga kababayan. Walang ginagawa ang mga buwaka ng Ginemes sa Congress. Sabi, yung mga pondo, mga taxes, binubulsa lang ng mga nakaupo sa pwesto, no? Idadaan nila sa mga proyekto, mga allocation na yan, tapos napupunta lang pala sa bulsa nila. Grabe, mga kababayan. dito, the Office of the Bangag President remained to post the highest amount of confidential expenses, maintaining the same level as last year. Di ba? The OP spent 2.25 billion and 2.21 billion on Confi and Intelligence according to Chuchu. Ngayon, anong pag-uusapan natin? I mean, ano ang ginagawa ngayon ng inyong mga kabangagan na gobyernong ito? Hindi ba ay pag-target o pagpili lamang o yung tinatawag na selective scrutiny o pag-aasinta lamang sa isang Inday Sara? Since ang Bangag naman... Yan ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan. No? Kung hindi pa mumulitika at paninira ang kanilang misyon, mga kababayan, no? Ay bakit sinisingle out lang siya? No? Bakit hindi ito pinatawag at ipinampitch din si President Bongbong Marcos at iba pang mga ahensya ng gobyerno na gumamit ng confidential funds? No? Pangalawa nga, yung DOJ, no? At nangunguna siyempre si President Bongbong Marcos, mga kababayan, no? History in the making. Ang nag-approve nitong... Wala namang nagawa ito sa kanyang pag-upo, mga kababayan, no? May nakita ba kayong proyekto nitong si President Bongbong Marcos? Yung mga tinatayo or tinatapos na tulay ngayon, proyekto yan ni President Duterte, mga kababayan. Confidential fund ni Inday Sara, which is yung 150 million noong 2022 and 2023, 375. At yan na naman ngayon ang ini-scrutinize ng mga buwaka ng Ginemes, pero yung total combined Confi and Intelligence is total kay Bangag 4-point-something billion, kami mention niya, tahimik ang mga pinayupa. Kaya nga wala man lang imik, no? Sabi ko nga sa inyo, palangga, saan kayo pupulutin? At napansin niyo, mga kababayan, yung mga dilawan tahimik din. Kasi nga, mga kababayan, nagsanib puwersa etong mga dilawan at mga Marcoses, mga kababayan. Kahit magkalaban sila, nagsanib puwersa sila dahil nga para matalo nila, no, masiraan nila etong si
VP Sara Duterte at ang mga Duterte, mga kababayan, dahil nga alam nila na hindi nila matatalo itong mga Duterte. So kahit malayo pa yung eleksyon, nagano na sila, mga kababayan, gumawa na ng hakbang, no? Para So, manira. Impeach na rin natin. Okay? Sana may magsampa din ng impeachment kay Bangag. Kasi total, eto na lang din naman ang asikasuhin natin sa Pilipinas. Huwag na natin bigyan ng trabaho ang mga Pilipino. Huwag na natin tulungan ang mga may sakit. Tama. 'Di ba? Kasi tulad din ng PhilHealth, nakipagsabuatan na dyan sa Tingog Party List. Di, huwag na, mag-ano na lang kayo, mga kababayan. I-impeach nyo na lang din si Bangag Jr. Total, I-impeach daw si Bangag Jr., mga may kababayan. kalayaan naman kayo. Ang gawin natin, mag-file tayo, ay what do you call it? Mag-petition tayo. Maybe maggawa tayo ng, maybe ngayon, maybe tomorrow. 'Di ba? O Z, baka naman, o kung nanonood ka, baka pwede kang sumulat dyan ng petition at ipasasubmit natin or i-upload natin, 'di ba, sa change.org or sa petition.net, I think, 'di ba? Para naman patas. Total si Bangag Jr. naman ang nagbigay nitong confidential fund ni Inday Sara, 'di ba? Reklamo sila ng reklamo na 125 at 175 ay 375 now 'di ba? Di i-impeach na rin natin, mag-file na rin kayo. Kayo po na mga supporters ni Inday Sara, diyan kahit na konti lang yung number ninyo, ang importante mag-file kayo. Katulad ni Secretary Congresswoman Cardema, 'di ba? Sino pa yan? Congressman Marcoleta. Mag-file na rin kayo ng impeachment, then sasabayan natin ng petisyon ng taong bayan. Tignan natin, 'di ba? Kung ilan ang pipirma, kung milyon-milyon, 32 million ba lahat ng pipirma o at least man lang kahit maka 1 milyon tayong perma dyan sa change.org or sa petition.net para ipakita natin ang ating suporta sa hindi lang kay Sara Duterte, kundi sa Pilipinas na wala nang ginawa ang mga buwaka ng Ginemes sa Congress, sa Senate. Oh my God. Lahat na sila, mga palangga, NBI, DILG, lahat buwaka ng Ginemes, magkakasabwat. Okay na rin yung Sabwatan, ginagawa mga natin kababayan, pag-rally, pag-aalsa at pagpapakita ng puot at galit natin dahil hindi na inaatupag ng mga bangag, mga kababayan, ang usaping panglipunan na katulad sa pag-asenso ninyo, pagkaroon ninyo ng trabaho. Araw-araw, Tama. hindi nyo ba napapansin? Paano magkakaroon ng trabaho? Gustong-gusto nga nitong mga buhaya na to na walang trabaho, mga Pilipino, at namimigay lang ng ayuda na mula naman din sa pondo ng bayan, no? So katulad nung akap ni Romualdez, no? Maagang namigay ng pera pero hindi naman sa kanya 'yon, no, mga babayan. Kung gawa niya ito ng mga proyekto na makakapagbigay hanap buhay sa mga Pilipino, malaking tulong ito, no? Hindi lang pansamantalang tulong. So, ay mga kababayan, no? Ano masasabi niyo dito, mga kababayan, na sobrang laki nitong ginastos ni President Bongbong Marcos sa confidential funds at intelligence funds, mga kababayan, no? Napakalayo nitong amount na ito kumpara kay VP Sara Duterte at tahimik lang ang mga congressman na ito, mga kababayan, na walang imik, no? Hindi kini-question itong si President Bongbong Marcos sa ginastos nito. Samantalang si VP Sara Duterte ay kaliwat kanang panggigipit, impeachment ang sinasampa nila dito. So, anong masasabi mo dyan, kabayan? I-comment mo yan sa comment section at ating pag-uusapan yan sa next video na ating i-upload. Huwag kalimutang i-share para mapanood ng marami nating kababayan saan mang sulok ng mundo. Mag-ingat kayo lagi, mga kababayan.